Hello mga kasimpleng buhay! Magtatanghali na, alas 10 na. Magluluto tayo ng ulam, pinakbet. May malunggay. Ito siya. Bunga ng malunggay. Libre na po ito. Nakuha ko sa pabrika kahapon. May tanim kasi na malunggay. Doon wala naman nangunguha ng bunga ng malunggay. So sabi ko sa nag-aalaga doon, bigyan na lang niya sa akin kaysa masayang. Tapos lagyan ng kamote. Instead na kalabasa, kamote, mas masarap po siya, manamis-namis. Tapos, ganitong kapapayat na talong. Ito. Tapos, okra. Yan. Tapos, tong ampalaya nito, dapat tong bilog-bilog na ampalaya to. Mas masarap yun na ihalo sa pinakbet. Tapos, yung sitaw. Nalanta na yung sitaw. Ilang araw na to sa ref. Tapos, dahil mura ang kamatis ngayon, ang isang kilo nung is 25 pesos dito sa amin. So, dadamihan ko nung ihahalo kong kamatis. Yan. Lalamasin ko siya para mas lalong kumatas. Paghiwa-hiwa lang kasi parang hindi ako kontento sa lasa. Hindi lumalabas masyado yung katas nun. Tapos, lalagyan konting sibuyas, tsaka konting slice lang ng luya. Yung meat ng manok, pwede na yun, alternate sa baboy, wala. Hindi kasi kami masyadong ng karne ng baboy, nag-uulam. Prefer kami sa manok. Para sa amin kasi mas healthy manok sa baboy. Tapos may kukunin ako sa container ko na tinanim na sili, yung sili sa Ilocos na hindi maanghang, yung talagang pinapaksi, pwedeng ipaksiw, pwedeng iihaw, pwede siyang ihalo sa pinakbet. Pwede din siyang sulong pakbet na ganun. Kasi hindi nga siya maanghang. Masarap po yun. Sili. Sili sa Ilocos. So, may tanim ako sa labas. So, pipitasin natin gamit nito. Para naman, hindi, pag napitasin, hindi malalaglag yung kanyang mga bagong bulaklak. Kasi, yung bulaklak nun, sigurado na yung bunga na niya yun. Ang sipag po niyang mamunga. Papakita ko sa inyo. Labas. Ito po siya, oh. Ang daming mamunga, di ba? Sipag mamunga. Hindi na ipakbet yan. Masarap pag ihalo sa pinakbet. Sa container lang po siya, eh. Ito rin, mga 3 puno yan. Kaya matami-tami din. Yan na natin para ihalo din sa paksinis na sa susunod. Matigas na siguro to, no? Binhi na to, no? Napabayaan na, nagkahinugan na. Yan, okay na. So, ito na po siya, oh. Wow! Ito yung naihalo sa pinakbet. Ang papayat. Dark green siya. Hindi po ito maanghang. Igagayak na yung manok. Lagis mo ilim. Ako dyan. Mauna ka na naman. Tabi tayo. Huwag sa kabila. Dali, igayak natin yung mga lulutuin. Ay, may pasaway na naman. Yung sili, ganito lang siya. Ayan o, may mumo. Ayan, ganyan ang paghiwa ng talong. Para makita lahat yung kung merong uod. Itong talong kasi na to, dinaanan na lang namin dyan sa mga madadaanan na pamilihan. Mga kaplastik pa. So, hindi pa napilian, oh. May mumo. May tao sa loob. Sayang. Ano pa naman rin. Oh, may ginagawa ako, oh. Oh. Doon ka muna sa labas. Go out muna. Ito po pagkahiwa para makita yung kung may tao sa loob. Knock. Lubot na.
Sayang to pag itatapon. So, ayan. Bawal magsayang ng pagkain ngayon dahil mahal ng mga bilihin. At nagtataasan. Lalo na bigas. Naku po. Binili ko yung kahapon ng bigas. Dahil sumaglit kami pag galing namin sa trabaho. 49 pesos na pinakamababa. Yung dating 36 pa yun. 49 pesos. Ang papak. Agahan kong lutuin to kasi nung nagbigay ng malunggay, dadalang ko siya ng ulam. Para sa susunod, magbigay siya ulit. Yan lang po yun. Give and take. Punta sa labas, tapos may mumu pala sa loob. Bihira. Parang tao lang yan. Ganda-ganda pang labas, pero ang loob masama. Ugali. Natay-tay, pero masama ugali. Atchos. Para sa susunod yung pangdinengdeng tong kalahati nito. Masarap din itong ihalo sa tayo lang ng malunggay. Tapos may sitaw, ganun. Dinengdeng ba? May sabaw. Ugasan lang natin yan. Ibang green na daw nito pwedeng ihalo. Yan. Patanggalin lang yung dry na leaves. Yan lang siya. So, ayan na. Hugasan ko lang to, tapos hihiwain to. Tsaka pagsama-samahin yan, ito, kamatis, igigisa sa bagoong na. Tsaka ito, bawang yan. Igigisa yan. Sama nung luya. May ingredients pala, malunggay. Muntik ko nang nakalimutan. Yung tinira kong kamote, pwede rin siyang pangdinengdeng kasama ito. Bunga ng malunggay. Sama lang ng konting ampalaya. May sabaw siya. Tapos inihaw na isda. Sasahog mo. Wow. O di kaya prito. Pritong isda. Pwede rin. Sarap yun. Alam niyo po ba ang mahal ng ganito dito? Isang piraso ng 5 piso. Ano yung unang bunga? Mahal. 5 piso dito. Pero bihira lang yung nakakaalam na inuulam to. Ang alam nilang inuulam dito yung dahon. Pero di nila alam mas masarap yung bunga. Wow! Shoutout po pala kay Jeremy at Camille. Salamat sa panonood nyo. Yan na po siya, oh. Yan. Na mga 5 piraso lang yan na bunga ng malunggay. Marami-rami na. Tapos yung iba, ihahalo natin, ganin natin dinengdeng yan. May bulaklak pa. Mabango yung bulaklak niyan. Masarap din isalad yan. So, ito, ipanghalo natin dyan sa susunod. Tapos kunting kamatis, kunting ampalaya. Ayan. So, ganyan lang muna yung ginawa ko sa meat ng manok. Sasangkot siya muna siya para pang toppings natin mamaya. Tapos yung manti-mantika niyan, yun ang panggisa natin sa luya, bawang, kamatis, tsaka sibuyas. Yung kamatis di ko nalalamasin dahil igigisa ko naman, so lalabas na yung katas niya. Lalabasin natin yung katas niya sa pamamagitan ng paggigisa. Pag sasangkot siya pala natin yung meat ng manok, lalagyan na ng konting patis para magkalasa siya. Isang kutsara yan. So, tingnan natin kung nasangkot siya na. Ayan siya. So, pwede na siyang hanguin para paibabaw na lang mamaya. At isusunod na natin ng ingredients. May bisa. Lipat muna sa ibang lagayan. Muna yung luya. Perfect. Nakasan konti yung apoy.
Sunod yung bawang. Ganyan po kami nagpapakbet ng Ilocano, may luya. Pero hindi namin ginigisa yan. Dahil ginigisa namin. Talbog-talbog lang yun, pinagsama-sama na yun. At pakukuloan yun na, ang pinakbet. Simpleng pinakbet. Pero ito, hinaluan ng konting pagkagisa-gisa. Ayan, ayan yung kamatis. Lakot ato sa pinako. Pagkakatasil lang po yan. Tsaka natin ilagay na yung mga gulay-gulay. Ay, lalagyan pa to ng bagoong. Para magisa din yung bagoong. Wala nang sukat-sukat to. Tansya-tansya lang. Pag alam yung maalat, bawasan nyo. Yan. Isang takip. Dalawang takip. Dalawang takip lang. Okay na yan. So, ganyan na siya. Yung nagsarsa na. Pwede nang ilagay yung mga gulay-gulay. Kita nyo. No? Yan. Tapan natin. Tapos babalikan ng after 3 minutes. Lalagyan po natin yan ng kalahating basong tubig. Okay na yung pinakatubig niya. Pag pag nakukulangan kayo sa kamatis, kagaya ko, gusto ko may kunting pula-pula. Haluan nyo na lang yung tomato paste. Isang tipid hacks din to pag, pag mahal ang kamatis, pwede po ang tomato paste. Kahit 2 piraso lang ng kamatis, ihalo nyo sa pinakbet. Tapos, 2 kutsarang tomato paste na, pwede na yun. Pero sa akin, 1 kutsara lang pwede na kasi marami-rami nalagay kong kamatis. Gusto ko lang siyang pumula. Tomato paste or tomato sauce, pwede na yun. Tomato sauce tong gamit ko, hindi tomato paste eh. Mas pula yung tomato paste kasi, tsaka mas maasim. Ang ganda ng kulay. Tapos kung nakukulangan kayo sa alat, dagdagan nyo na lang ng asin. Pwede na yun. Kunting betchin, kung lalagay kayo betchin. Pero sa akin okay na yung sibuyas, pangkalinang lang. Kunting alat pa. Half kutsarita. Asin. Okay na yan. Lalagay na po pala yung pang-toppings na karne ng kunting kulo na lang. Pwede na siya. Maghahain na. Tapos magbibigay tayo mamaya sa nagbigay ng malunggay. So, kakain na po tayo. Ganito po yung, kumain ng kayod. O bunga ng malunggay, yung mga hindi pa po nakakaalam. Ganito lang po siya. Para mas magkamay. Kumain ng kayod. Yun lang. Mas maganda pag nagkamay. Ito po yung sili na walang anghang. Harap. Ayun, nalagayin natin.